maniwala sa endorsement lang ng isang tao o endorsement lang ng isang sikat na personalidad. Dapat kilatisin talaga ng mga botante ang kanilang mga kandidato. That way, mapanigurado natin na nananalo at napipili talaga yung mga karapat-dapat na umupo sa mga pwesto. Next question. Sir Leo, action budget. So, next, Ms. Mayo Pareño. Introduce that sir. Okay na. Pwede ba? Yes, sir. Okay. Ay, makita. Wala pa kayong tanong. Start. Yung apat nilang staff, they were cited for being them. How would you describe that? Is that significantly motivated or they just provide insight for exam? Lahat, sa simula pa lang ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Bloc, and hindi naman tinago yon, pinost naman sa social media, Makabayan Bloc and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, in-approve na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang AOM. Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds. No? So sinagot namin. Tapos, ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot namin sa COA. And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So, ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Gagawin lang nila, atakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa. Kasi na, binitawan na namin yung budget. Sinabi namin sa engineer. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali
Kasi wala kayong makita, hanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, oh, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are um, talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko. Kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain yung ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's politically motivated, ma'am. Kasi, dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Sabi niya, yung tumawad daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And if we cannot make it to a popular vote, he'll just do the charter change and run as prime minister. Thanks. Ma'am, expression ng pag-hinay ang office niyo po dito at yung programa namin sa XFM, sa dito katropa ay may establish ng partnership na talaga. May referrals kami ng mga pasyente, tinatala dito kay Dr. Chris, tapos nirespondihan. Sasayang naman yung umpisahan namin partnership na mag-close yung office dito. Yes, kahit man ako, nasisayangan din ako sa effort nila Doc Chris at lahat ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko eh. Karamihan sa kanila, mga lang talaga, mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong at magtrabaho at magserbisyo sa taong bayan. Nasasayangan din ako at saka nakita ko kasi sa Davao City nung mayor ako na kailangan talaga ng iba't ibang satellite offices. Actually, ang tawag namin sa Davao City, district offices. Divided into 11 districts ang Davao City. One district office per district. Political district, we call it. Nakikita ko kasi marami talagang mga tao na pag hindi malapit yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang initiative na pumunta kung nasaan yung sentro. So, yes, nasasayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 2025. Thank you. Next, from the TV Garden. Darling from the Virgin Vice President. From the way things are, it is quite obvious that you are object of demolition and this may be definitely. Because of the 2028 elections. My question is, are you eyeing the presidency in 2020? Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 will be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. There's a follow-up from the OVP media. Ang sabi po ni Deputy Speaker Suarez, bakit daw pare-parehas yung mga travel or they're not
bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng OVP ng sinusulti na on the day of the hearing? Ang accusation niya daw, merong malicious intent na issue ng travel order. That is not true. In-explain ko na kanina, no? Walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November, 89th anniversary sa November 15. Lahat kami, tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss OVP anniversary for Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at merong isa, his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga, preparing for possible typhoon sa December. Kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako. December lagi ang Mindanao na bagyo. And then, the other two, yes, Thanksgiving ang kanila. Yung isa Bukidnon ng area. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. Follow-up. Yeah. Madam Vice President, Yes, your ma'am. father was spoken to have said na he's asking you to get out of politics. So it's your Yes, ma'am. Oo. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo ako mayor, tumakbo ako vice mayor, sabihan niya ako na, darating tayo doon, ma'am. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the vice president of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. Follow-up kayo, sir. Congrats. Ma'am, yung speaking of former President Duterte, yung reaction po ninyo or your take po ninyo na nag-refuse sa pag-attend ng hearing na pinatawag sa kanya. Sa kwan ko, no? Well, that is his prerogative. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umattend sa invitation ng hearing ng Quadcom. But kung ano yung desisyon niya, tulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung desisyon ng mga OVP personnel, doon lang din ako susuporta. Mahirap kasi sabihan ng tao, umattend ka or wag ka umattend. Kasi siya yung uupo doon siya yung sasagot doon. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, supportahan ko lang. Pero last na lang po ma'am sa question din na wala pa kayong invitation come November 15. So ma'am, given na may invitation, mag-attend po kayo. Sa Quadcom, hindi na siguro. Hindi, ito ba yung Save the Queen? Mag-attend po kayo ma'am. Kung yung Save the Queen lang komentan ko na lang yan siya, ma'am. Kasi mo, ma'am, walang gumagawa ng operation, nasasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say, for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipong ang aming operation ay to make sure that she becomes president, and ang pangalan ng operation natin ay Save the Queen. Parang walang tanga na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay kung ano yung objective mo. So hindi ko kayo. So, pag-iisipan ko, ma'am, pag gusto kong makipag-away, siguro, atan ako pa. Pero sa ngayon kasi sabi ko kay JC, parang, sa January na lang makipag-away kasi nga sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. And ito din yung introduction namin sa 90 years ng OPP next year.
Thank you po. Any more questions? Last one question. To follow up, may replacement na ba kay Attorney Bono after his resignation as your official spokesperson? Wala ka, sir. Sa ngayon, wala pa kaming replacement for the Office of the Vice President spokesperson. And if you have recommendations or a short list, we'd welcome your recommendations. Last question. May tanong? Ikaw kanina. Oh, but no, napakahalaga ng Panay and Negros Island Satellite Office namin. Last question. What can you say about the party list and other party lists identified during former President Rodrigo Duterte time as friends that are still running for? Sorry. What can you say about the party list and other ACT? other identified party lists that are shared as administration that are still running for? Makabayan ka. And the ACT teachers, no? Yes, yes. Well, sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan nyo yung ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse, yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. So, hindi ko lang alam, or hindi ko alam, hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. So, pag-isipan ninyong mabuti yan bago kayo bumoto ng party list. And sa iba namang mga makabayan block na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTF-ELCAC kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. Yes, sir. Sorry, sir. We know that you are close to Pastor Boy. What can you say about this case? It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And sana ay matapos na, ma-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya. One last word. Madam President, Ponce Espino Muradyo, Bacolod. Vice President pala. Sorry, parang nagmamadali ako, excited din. Paano mo ba ihambing ang iyong trabaho na ngayon nag-iisa ka na, compare mo na mayroong unity pa kayo ng administration ni President BBM. So, saan yung mas ganda na magtrabaho yung mag-isa o meron kasama? I don't like crowds. So, okay lang ako mag-isa. With the administration? Compare mo na ngayon na... Pareho lang naman eh. Nandun ako, inaatake nila ako. Nung umalis ako, inaatake din nila ako. So, kung may preference man ako, kasi ko sa personality ko, ayaw ko ng maraming tao, I don't like crowds, so I can work alone.